parang guilty habang nakatingin si Kiara sa kanya. Ibaba mo na ang sigarilyo, Kiara. Napakaganda mo para mamatay ng maaga. Sa wakas, tinanong ni Kiara kung bakit siya galit na galit. Doon niya ipinaliwanag na dahil sa ginawa nila, ang mga financial regulators ng bansa ay humihingi ng lahat ng dokumento ng kumpanya nila. Gusto nilang malaman ang bawat transaksyon na ginawa ng OTA, lahat ng binili, ibinenta, o ginawa sa bansa. Sinubukan ni Otako na tanungin kung naipasa na ba ang mga dokumento, pero sinabi ni Kiara na hindi ito ganoon kadali. Bukod pa rito, ang kumpanya nila ay naka-register sa United States, o sa isang tax haven, kaya hindi basta-basta maibibigay ang impormasyon ng kanilang mga kliyente. Mateo, sa puntong ito, ay literal na napaluhod sa sahig, iniisip kung bakit sila ganito ka-harsh na tinatrato. Hindi naman sila gumawa ng anumang masama, di ba? Sinabi ni Kiara na ang mga regulators ay nag-iisip na ang ginawa nila ay tinatawag na insider trading. Ito ay kapag nagtatrabaho ka para sa o may koneksyon sa isang kumpanya, at ginagamit mo ang impormasyon na iyon upang kumita ng pera laban sa kumpanya. Sa madaling salita, ito ay ilegal. At ang problema, kung ang lahat ng kita nila ay maituturing na hindi patas, hindi lang sila mawawalan ng 274 na bilyong peso, kundi maaari pa silang makulong ng 5 taon. Sa teorya, ligtas sila, pero hindi mo kailanman masasabi kapag politika na ang pinag-uusapan. Bigla na lang, sinabi ni Kiara kay Otako na ipaliwanag kung saan niya nakuha ang impormasyon at kung ano ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gawin ang ganoong risky na hakbang. Ang kawawang Otako ay agad na itinuro si Mateo, na parang natatakot. Mateo, sa wakas, ay umamin na siya ang nagbigay ng impormasyon. Sa huli, ipinaliwanag ni Mateo ang lahat. Siyempre, hindi niya binanggit ang tungkol sa mga propasia o sa hinaharap. Sinabi niya na nang makita nila ang pagsabog ng telepono ni Otako, napansin nila ang ilang post sa internet at nagpasya silang magsugal matapos suriin ang sitwasyon. Mukhang tinanggap ni Kiara ang paliwanag, kahit na parang may kulang pa rin. Pero mukhang sapat na ito para sa kanya. Sinabi niya na ang mga taong tulad nila ay may puso ng halimaw, isang term sa finance para sa mga taong sobrang tapang at kayang mag-invest ng bilyon-bilyon ng walang takot. Ipinaliwanag ni Kiara na may isang malaking insidente noon kung saan ang ilang tao ay sinadyang pabagsakin ang isang kumpanya para kumita mula rito. Sa kabuuan, kumita ang mga taong iyon ng 50 bilyong USD, mas malaki kaysa sa kinita nila. At ngayon, ang buong financial market ay magdurusa dahil dito. Sinabi ni Kiara na ang kumpanya niya ay nawalan ng 80 milyong peso, 20 milyong USD, dahil sa kanilang maliit na kalokohan. Ang pagbabago ng perspektibo ni Mateo doon. Na-realize ni Mateo na ang pera ay hindi basta-basta lumilitaw. May pinanggagalingan ito, at kadalasan, may nawawalan para sa kanila. Sinabi ni Kiara na kung ang OTA ay isang kumpanya ng Pilipinas, matagal na silang tapos. Mabuti na lang at naka-register sila sa United States, o sa isang tax haven. Sa huli, tinanong ni Kiara kung ano ang plano nila sa lahat ng pera. Doon ipinaliwanag ni Otako na ang pera ay hahatiin sa ratio na 80 hanggang 20. Si Mateo ang kukuha ng 80%. Ang reaksyon ni Kiara, alam mo na, hindi niya gusto iyon. Agad niyang sinimulan ang pagbanat sa kapatid niyang si Otako, hinihingi ang paliwanag kung bakit ganoon ang hatian. Ipinaliwanag ni Otako na ang ginawa lang niya ay magbigay ng pera. Si Mateo ang nag-isip ng strategy at lahat ng iba pang bagay, kaya siya ang mas karapat-dapat. Ang bida natin ay nauunawaan na sa mundo ng pananalapi, ang taong mas handang sumugal ay kadalasang nakakakuha ng pinakamalaking bahagi. Pero kahit na si Otako ang nagbigay ng halos lahat ng kapital para sa kanilang investment,
si Mateo pa rin ang nakakuha ng mas malaking bahagi. Itinuro ng ate ni Otako na sa puntong ito, ang kumpanya ng Ota ay halos pagmamay-ari na ni Mateo. Tumango si Otako at sinabing, "Oo, alam ko." Pero gusto pa rin niyang magpatuloy sa pag-invest kasama ang kaibigan niya. Si Otako ay tila nagniningning, parang ginto, ngunit bago pa niya masimulan ang pagdiriwang ng tagumpay, agad-agad siyang binuhusan ng malamig na tubig ng kanyang ate. Sinabi nitong nagkataon lang na sinuwerte sila sa pagkakataong ito. Hindi nangangahulugan na lagi silang tama. Sinabi ni Otako sa ate niya na mag-relax lang, dahil mayroon siyang magagandang ideya para sa kanilang mga susunod na hakbang. Bukod pa rito, nabawi na niya ang 520 milyong peso na una niyang in-invest, kaya teknikal, hindi na niya kailangan ng dagdag na pera. Sinabi ng ate niya na ipaliwanag ang natitirang bahagi ng plano. Doon niya inalok ang ate niya na sumali sa kumpanya, na may kasamang 3% na shares mula sa kanyang bahagi. Ano ang halaga ng 3%? Ito ay katumbas ng 8 bilyong peso, o 20 bilyong won. Hoy, artist, ano na naman ito? Bakit bigla na namang nag-drawing mula sa kakaibang anggulo na parang may invisible na upuan? Suko na ako, hindi na kita tuturuan. Alam ni Mateo na ang ate ni Otako, si Kiara, ay kumikita ng pinakamataas na 20 milyong peso, halos kalahating milyong dolyar, kada taon. Kaya ang ideya na makakuha ng 8 bilyong peso ng sabay-sabay ay tiyak na ikinagulat niya. Siyempre, dahil pinag-uusapan natin ang peso ng Pilipinas, mas mababa ang halaga nito kumpara sa dolyar, pero ito pa rin ay napakalaking pera. Sumang-ayon ang bida natin sa plano na kunin si Kiara at tinanong kung may alalahanin ba siya na si Mateo ang mag-manage ng lahat. Sinabi pa niya na hindi kailangang mag-resign si Kiara sa Golden Gate. Maaari niyang ipagpatuloy ang trabaho doon habang nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kumpanya. Sa halip na sumagot, sinabihan lang ni Kiara si Mateo na kumuha ng kape para sa kanya. Nagulat si Mateo, pero agad niyang naintindihan ang ibig sabihin nito, "Lumayas ka muna, talunan. Kailangan kong makipag-usap sa kapatid ko." Alam ni Mateo na si Kiara ang pinakamatalino sa kanilang lahat. Nakapasok siya sa isa sa mga pinakamagagaling na unibersidad nang walang kahit anong espesyal na tutor. Bukod pa rito, napakabata pa niya nang makapasok sa Golden Gate, isang lugar na para lamang sa mga pinaka-veterano at may karanasan. Samantalang ang tamad niyang kapatid na si Otako ay isang ganap na talunan, biglang naging milyonaryo ng magdamag. Ang mundo talaga ay patas at makatarungan, di ba? Sa susunod na eksena, si Mateo ay nasa isang coffee shop, iniisip kung ano ang nararamdaman ni Kiara tungkol sa alok na iyon. Pero sa sumunod na eksena, sinabi na ni Kiara na tinatanggap niya ang alok na sumali. At muli, sinabihan niya si Otako na bumili ng sigarilyo para sa kanya. Oo, tama, pinapaalis niya ulit si Otako para makausap si Mateo ng solo. Pagkaalis ni Otako, naramdaman ni Mateo ang matinding tingin ni Kiara sa kanya. Nagpasalamat siya sa tulong nito. Sumagot si Kiara, "Inalok ako ng 8 bilyong peso. Sa tingin mo ba tatanggihan ko iyon?" Dagdag pa niya, kung hindi niya tatanggapin ang alok, maghahanap lang sila ng ibang tao. Alam ni Mateo na totoo iyon, pero hindi naman sila magbabayad ng ganoon kalaking halaga sa iba. Habang umiinom ng kape si Kiara, mukhang kalmado pero seryoso. Sinabi niyang ito ang unang beses na nakita niyang gumawa ang kapatid niya ng isang bagay na hindi lang tungkol sa sarili niya. Sumang-ayon si Mateo, dahil kamakailan lang ay sobrang excited si Otako sa lahat ng nangyayari. Ngunit bigla siyang naging seryoso. Sinabi niya kay Mateo na ang ginawa nila ay napakadelikado. Kailangan mong maunawaan na ang ginawa ninyong dalawa ay sobrang risky, sabi niya. Si Mateo, mukhang talunan,
ay umamin, oo, alam ko. Kahit na may kakayahan siyang makita ang hinaharap, halos hindi sila nakaligtas sa pagkawala ng lahat. Pinuri ni Kiara si Mateo sa pagkamit ng 274 na bilyong peso, pero gusto niyang malaman kung bakit gusto pa niyang magpatuloy sa pag-invest. Ang bida natin, na kilala sa pagiging tapat at hindi masyadong ambisyoso, ay umamin, hindi ko alam kung bakit ako nagsimula, at hindi ko alam kung bakit gusto ko pang magpatuloy. Alam niya na ang pera ay mabuti, at gusto niyang magkaroon ng mas marami pa. Pero ngayong mayroon na siyang kakayahang ito, hindi na niya kayang bumalik sa normal na buhay. Ang bawat alamat sa kasaysayan ay may natatanging kakayahan. Ang sa akin ay makita ang hinaharap. Napakabangis, di ba? Ito ang kanyang bentahe, kaya sinabi niya, sigurado ako na ito ang larangan kung saan ako magtatagumpay. Hindi sumagot si Kiara, pero inayos niya ang kanyang buhok. May ibig sabihin ba iyon? Biglang binigyan ni Kiara si Mateo ng isang mahalagang aral. Sinabi niya na ang mundo ng pananalapi ay hindi kasing dali ng iniisip niya. Puno ito ng mga manloloko at mga henyo. Kahit siya, na nagtrabaho sa industriya ng 10 taon, ay pakiramdam na nagsisimula pa lang siyang maunawaan ang market. Kung may maibibigay akong payo, iyan ay huwag kang basta-basta sumabak sa mundo ng pananalapi. Pero sinabi ni Mateo na huwag mag-alala, gusto lang niyang siguraduhin na hindi masasaktan si Otako. Sumagot si Kiara na masaya siya na si Mateo ang partner ng kapatid niya. Tumayo siya, iniabot ang kamay, at sinabi na excited siyang makipagtulungan sa kumpanya. Agad na nakipagkamay si Mateo at sinabing masaya rin siyang makatrabaho si Kiara. Sa puntong iyon, si Kiara ay opisyal ng may hawak ng 3% ng kumpanya. Game na. Trabaho na. Sinimulan nilang pag-isipan kung saan sila mag-i-invest. Si Kiara, medyo pagod, ay nagsabing, okay. Kaya nga nandito ako. Alam nilang hindi sapat ang magtrabaho ng mag-isa. Kailangan nila ng buong team para sa kanilang investment company. Si Kiara ay nagsimulang magpadala ng impormasyon mula sa Golden Gate tungkol sa mga posibleng lugar ng pag-i-invest. Sandali lang, hindi ba illegal iyon? Mukhang parang ginagamit ni Kiara ang data sa Golden Gate para makapagbigay ng impormasyon sa OTA. Sino ang nagsabing walang pera sa krimen, di ba? Mukhang ang impormasyon ay tungkol sa Fourth Industrial Revolution, mga bagay tulad ng artificial intelligence, digital society, at iba pa. Tulad natin, ang dalawang lalaki ay mukhang tuliro, sinasabing wala silang naiintindihan. Doon nila naisip ang tawagan ng isang kaibigan, ang taong dating nalugi sa binary options pero tumulong sa kanila dati. Inimbitahan nila ito sa isang barbecue party. Pero sa pagkakataong ito, dumating siya na nakasot, mukhang napakabihis. Tinanong nila kung ano ang plano niya, pero sinabi lang niya na may malaki siyang plano, pero sa araw na iyon, siya ang magbabayad ng lahat. Enjoy lang kayo, sabi niya. Tinanong nila kung nagtatrabaho pa rin siya sa dati niyang trabaho para makabayad ng bills. Hindi na, sagot niya. Bayad na lahat. Mateo, nagulat, ay tanong kung paano iyon nangyari. Ang sagot, dahil sa inyo. Ipinaliwanag niya na ang impormasyon tungkol sa pagtigil ng produksyon ng L6 ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Tinanong ni Mateo kung nag-invest din ba siya laban sa Samsung. Hindi, sagot niya. Akala ko lang papalitan nila ang battery ng L6, kaya ang mga kumpanya na gumagawa ng battery ang maaapektuhan. Kaya inilagay ko ang lahat ng natitira ko, maliban sa 28,000 peso. All or nothing. Mateo, impressed, ay tanong kung magkano ang kinita niya. Ano kaya ang sagot? Narinig ng lalaki ang tanong at sinagot sila. Huwag kayong magpanik. 6 na milyong peso, 150 milyong won, sa unang tingin, parang maliit ang halaga, pero tandaan ito,
nagsimula lang siya sa 28,000 peso. Napakalaking kita iyon. Bukod pa rito, si Mateo ay nagbigay lang ng isang random na komento tungkol sa barbecue, at ang lalaki, gamit ang kaunting impormasyon na iyon, ay nakakita ng oportunidad at nakabangon mula sa kawalan. Pagkatapos ng tagumpay na iyon, ipinaliwanag ni Sang-hyuk na nabayaran na niya ang lahat ng utang niya, bumili ng bagong suit, at naghahanda para sa isang interview. Dumating ang sandali kung saan tinanong si Mateo kung magkano ang kinita nila. Biglang kinakabahan si Mateo. Paano ko sasagutin ang tanong na iyon? Ayaw niyang ibunyag ang buong halaga, hanggang sa sinabi ni Sang-hyuk ng walang pakundangan, sigurado akong nasa halos 20 bilyong peso, 500 bilyong won. Ipinaliwanag ni Sang-hyuk na narinig niya mula sa isang kaibigan sa financial industry na may isang kumpanya sa ibang bansa na naglagay ng 520 milyong peso laban sa Samsung, at inakala niyang sila iyon. Agad silang tumanggi, oo nga naman. Parang kaya naming mag-invest ng ganoong kalaking pera. Hindi kami baliw. Pero pinaalala ni Sang-hyuk, naalala ko, ang kaibigan mo dito ay nawala ang 10,000 Bitcoin, na sa halaga ngayon ay sapat para pondohan ang ganitong uri ng investment. Hindi makapaniwala si Mateo na naaalala pa ng lalaki ang ganoon ka-specific na detalye mula noon. Pero, maging tapat tayo, lahat ay alam ang kwento ng pagkawala ni Otako ng 10,000 Bitcoin. Hindi siya tumigil sa pagsasabi kung gaano niya kinasusuklaman ang cryptocurrency pagkatapos noon. Pagkatapos, sinabi ni Sang-hyuk, pero siguro hindi kayo iyon. Anyway, iyon ay isang kumpanya sa ibang bansa. Agad na sumang-ayon si Mateo. Oo, tama. Walang dahilan para kami iyon. Hanggang sa ibinunyag ni Sang-hyuk ang bomba, ang kumpanya ay tinatawag na OTA, na nagkataon ay initials ng pangalan ng kaibigan mo. Wala nang lusot si Mateo. Ang lahat ng magagawa niya ay huminga ng malalim at sabihin, tarantado, napaka-impressive mo talaga. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya itinuturing na isa sa mga henyo sa kanilang unibersidad. Tinanong ni Mateo kung bakit gusto siyang makita ni Sang-hyuk. Simple lang ang sagot ng lalaki. Gusto ko lang magpasalamat at ipakita ang aking pasasalamat. Pero may problema si Mateo. Ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol dito, kaya tinanong niya si Sang-hyuk na panatilihing lihim ang lahat. Tumugon si Sang-hyuk, syempre. Bilang presidente ng club, ipinapangako ko. Pagkatapos, bigla niyang tinanong, ano ang susunod na investment mo? Nalito si Mateo, sandali. Sino ang nagsabi na magpapatuloy pa ako sa pag-invest? Pero alam na ng tarantadong ito ang sagot. Hoy, napansin ko lang na nagbukas kayo ng bagong korporasyon. Tigilan mo na ako, gago. Pinuri ni Sang-hyuk si Mateo. Simula pa lang nang makilala kita, alam kong iba ka. Naiintindihan mo na para magtagumpay sa merkado, kailangan mo ng isang bagay na higit pa sa matematika, analysis, at calculations. Kailangan mo ng swerte, intuition, o isang natatanging pananaw. Tumawa si Mateo, tigilan mo nga ako, pare. Wala akong kahit ano sa mga iyon. Walang intuition na makakapag-predict ng isang kumpanya na mawawalan ng bilyon-bilyon. Ngunit ngumiti lang si Sang-hyuk, hindi lahat ng bagay ay may paliwanag. Pagkatapos ng mahabang panahon sa merkado, napagtanto ko na ang pinakamalalaking pagbabago ay palaging hindi inaasahan. Tulad ng sinabi ni Isaac Newton, maaari mong kalkulahin ang galaw ng mga celestial bodies, pero hindi ang kabaliwan ng tao. Napahanga si Mateo sa sinabi, tarantado, ang ganda ng quote na iyon. Parang makata na ako ngayon. Ngayon, si Mateo ay tila nagmamalaki, sinasabing, para mag-dominate sa merkado, kailangan mong ma-master ang kabaliwan. Kailangan mong maging matapang pero kalmado, may matalas na isip at matibay na kalooban.
At iyon ang dahilan kung bakit parehong si Mateo at Sang-hyuk ay naniniwala na ang bida natin ay isang mahusay na investor. Tinanong ni Sang-hyuk, ano ang resulta? Nalito si Mateo, resulta ng ano, gago. Sumagot si Sang-hyuk, tulad ng sinabi ko kanina, nandito ako para sa isang interview. Aba, ang tarantado, talagang henyo. Mateo ay napahanga, sige, tatanggapin kita. Doon napagtanto ni Mateo na simula pa lang, ginabayan ni Sang-hyuk ang usapan papunta sa puntong iyon. Samantala, si Otako ay tahimik lang na kumakain, walang kamalay-malay sa lahat ng nangyayari. Alam ni Mateo na si Sang-hyuk ang tulong na kailangan nila. Pero hindi sapat ang tatlo lang sila. Kailangan nila ng isang tao na may kakayahang mag-isip ng objective at gumawa ng magagandang desisyon sa merkado. Sinabi ni Mateo kay Sang-hyuk, sa ngayon, ako ang CEO ng kumpanya. At naghahanap ako ng isang tao na makakatulong sa amin sa pag-abot sa aking ambisyon. Biglang tumahimik ang mesa. Nakatingin sa bote ng alak, sinabi ni Sang-hyuk, Mateo, ikaw ang amo ko. Dapat mong gamitin ang dalawang kamay mo para pagsilbihan ako. Pagkatapos, bigla siyang tumayo, wala akong pakialam sa lahat ng iyan. Mula ngayon, ihihiwalay ko ang personal na buhay sa trabaho. Ang edad ay isang numero lang, ang mahalaga ay ang kakayahan. Naniniwala si Sang-hyuk na ang pagtatrabaho kasama si Mateo ang pinakamagandang desisyon, at umaasa siyang magiging mahusay ang kanilang team. Alam ni Mateo na si Sang-hyuk ay mas handa kaysa sa kanilang dalawa. At sa totoo lang, ang tunay na trabaho ng isang CEO ay hindi ang pagiging pinakamatalino, kundi ang paghahanap ng mga taong pinakamatalino. Hoy, tarantado! Akala mo ikaw si Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ha? Sa huli, nakipagkamay si Mateo kay Sang-hyuk, maligayang pagdating sa kumpanya ng OTA. Ngayon, ang barbecue party ay naging isang tunay na selebrasyon. Pati si Sang-hyuk, sa wakas, ay nag-relax na may hawak na isang baso ng beer. Grabe, sa wakas, nakahinga na rin ako ng maluwag. Halos mamatay ako sa kaba kanina. Bagamat nananatili siyang formal, sinabi ni Mateo sa kanya na mag-relax. Sa ngayon, kailangan lang nating magpakapormal kapag marami na tayong empleyado. Dalawa lang ba tayo? Tanong ni Sang-hyuk. Sumagot si Otako. Hindi. Kasama natin ang ate ko, ang reyna ng itim na damit. Nang mabanggit nila na nagtatrabaho ang ate niya sa Golden Gate, agad na naintindihan ni Sang-hyuk. Ah, kaya pala nagkaroon kayo ng lakas ng loob para sumabak sa mundo ng negosyo. Hindi na. Inabala ni Mateo ang sarili niya na ipaliwanag na wala namang kinalaman ang ate niya sa bagay na iyon. Sa halip, tinanong niya si Sang-hyuk kung kamusta na ang pag-aaral nito. Sinabi ni Sang-hyuk na hindi na siya madalas pumapasok sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Nagdesisyon siyang mag-focus sa mas mataas na layunin at gumawa ng mas makabuluhang bagay sa kanyang buhay. Nakatuon siya ngayon sa paghahanap ng susunod na malaking pagbabago sa industriya. Sige nga, ipaliwanag mo, henyo. Gawin mo na ang maliit mong talumpating puno ng pilosopiya. At syempre, nagsimula siyang magpilosopiya. Noong una, lahat ng kumpanya ay naniwala na hindi magiging matagumpay ang mga multifunctional na cellphone, pero ngayon, lahat ng tao ay may isa nito. Iyon ay dahil ang mga henyo ang nagbabago ng mundo, at ang mga nahuhuli ay natutuklasan lamang na nagbago na ang mundo matapos mangyari ang lahat. Kaya, kahit hindi ka henyo, kung palaging bukas ang mga mata mo, maaari mong makita ang isang pagbabago at samantalahin ito. Sumang-ayon si Mateo. Oo, ganon din ang iniisip ko. Samantala, si Otako ay tahimik lang na nakaupo. Oo, sang-ayon ako. Kahit wala akong naintindihan sa sinabi mo. Kasabay nito, nag-toast sila para sa kumpanya ng OTA.
Sa susunod na eksena, nakauwi na ang bida natin, lubos na pagod. Kinaumagahan, nagising siya na may matinding sakit ng ulo. Tumawag ang nanay niya at tinanong kung nasaan siya. Sinabi niyang uminom siya ng marami at nakatulog. Ngayon, nakaupo siya sa sala, tinitingnan ng ilang mga dokumento, at kinakabahan habang hinihintay ang susunod na oportunidad sa pag-invest. Biglang bumaba si Otako mula sa hagdan. Hoy, hindi mo ba balak sagutin ang teleponong iyan? Tumatawag ng walang tigil. Sinabi ng bida natin, wala, scam lang yan. Pero nang lumapit si Otako, nakita niya ang caller ID, Shin Yuri. Pare, ang lamig mo naman. Bigyan mo naman ng pagkakataon si Waifu. Salamat kay Otako, sinagot niya ang tawag kahit ayaw niya. Pagkasagot niya, agad na tanong ng babae, blinak mo ba ang number ko? Kaya hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Bakit ayaw mo akong kausapin? Lubos na naguguluhan, nauutal siyang nagsorry. Samantala, nakahiga si Yuri sa sofa, mukhang maganda at elegante. Tinanong niya kung gusto niyang kumain sa labas. Gusto raw niyang magpasalamat sa kanya dahil binalaan siya nito na ang L6 ay ihihinto na ang produksyon. Nang sinabi niya kung saan sila magkikita, bigla itong sumigla. Nakuha niya ang address at sinabing maghihintay siya doon. Eksaktong sandali na iyon, bumulong si Otako sa kanya, sino si Shin Yuri? Bilang CEO ng $1 bilyong na kumpanya, dapat maging maingat ka sa mga taong kinakausap mo. Itinulak lang siya ni Mateo. Junior ko lang siya. Gago. Pero patuloy pa rin siyang tinukso ni Otako mula sa likod, huwag mong kalimutan ang responsibilidad mo sa kumpanyang ito. Ang problema ng bida natin ay nang tingnan niya ang wallet niya, kaunti na lang ang laman nito, at wala pa siyang company card para ma-access ang pondo ng kumpanya, dahil lahat ng ito ay nasa pangalan ng tarantadong si Otako. Para siyang pulubi na lumapit kay Otako, humihingi ng pera para makalabas. Nagdrama si Otako. Anong silbi ng bilyon-bilyong dolyar kung lahat ng ito ay nakatenga sa kung anong foreign bank account? Sa huli, napabuntong hininga si Otako at binigyan siya ng 4,000 peso, 100,000 won. Pero nang hahawakan na niya ang pera, biglang hinigpitan ni Otako ang hawak dito. Sa susunod na eksena, nakatayo siya sa harap ng subway station, at dumarating si Shin Yuri. Ang maliliit at payat niyang mga binti ay gumagalaw na parang isang gasela. Nasaan na ang Yuri na mukhang relaxed sa sofa? Ngayon, mukhang napakaganda niya, at halatang kapansin-pansin siya dahil lahat ng lalaki sa paligid ay nakatitig sa kanya. Sa restaurant, inamin niya, hindi ko inakala na pupunta ka ng ganito kalayo para lang makipagkita sa akin. Ipinaliwanag niya, lumipat lang ako malapit dito kasama ang isang kaibigan. Agad siyang ngumiti, so magkalapit na pala tayo ngayon. Kailangan nating magkita ng mas madalas. Tarantado, mukhang master siya sa pang-aakit. Pakiramdam ni Mateo ay kakaiba ang sitwasyon. Hindi niya inakalang magiging ganito ka-friendly ang babaeng ito, lalo na sa lahat ng narinig niya tungkol sa kanya. Sa teorya, hindi siya ang tipo ng taong palakaibigan. Kaya bakit niya inimbitahan ang bida natin para sa ganitong engranding pagkain? Habang kumakain siya ng ramen, nag-iisip ang bida natin. Tarantado, ang ganda mong kumain. Napakagandang tanawin. Malinaw na hindi rin normal ang takbo ng isip niya ngayon. Pagkatapos kumain at magayos, sinabi niyang siya na ang magbabayad, pero mariing tumanggi si Yuri. Hindi. Ako ang nag-imbita sa'yo, kaya ako ang magbabayad. Sa kalye, nagpasalamat siya sa kanya sa pagpunta. Sinabi niyang nagsawa na siyang kumain mag-isa. Tinanong niya kung bakit, ipinaliwanag niyang mag-isa lang siyang nakatira. Pagkatapos, itinuro niya ang isang condominium complex. Ito ang mismong building na tinitirhan niya. Lubos siyang nagulat.
Isa ito sa pinakamahal na residential area sa lugar, at malinaw na may sarili siyang unit doon. Pare, mayaman siya. Pagkatapos, inimbitahan niya siyang pumunta sa kanyang unit. Kung ako iyon, hindi ko tatanggihan. Sinabi niyang maganda ang daanan papunta roon at may isang perpektong coffee shop malapit dito. Sa daan, tinanong niya kung gaano na siya katagal nakatira doon. Ibinunyag niyang doon siya lumaki. Lumipat lang siya ng maikli dahil sa renovation, pero bumalik siya 6 na buwan na ang nakalipas. Nang marinig ito, agad na napagtanto ni Mateo, hindi siya nangungupahan, malamang na pagmamay-ari niya ang lugar na iyon. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong niya. Ipinaliwanag niyang nasa ibang bansa ang mga ito dahil sa trabaho. Tarantado, perpekto ba ang babaeng ito? Lubos na na-curious, tinanong niya ang presyo ng unit. Walang pakundangang sagot niya. Ang pinakamurang unit ay nasa 72 milyong peso, 2.3 bilyong won. Pagkatapos ng maikling kwentuhan, biglang sinabi ni Yuri na may gusto siyang itanong. Gusto niyang sagutin ito ng tapat. Simula raw noong nasa tindahan ng cellphone sila, may isang bagay na hindi niya matanggal sa isip niya. Kinabahan ang bida natin. Ano kaya ito? Dahil lahat ng naririnig niya sa isip niya ay ang boses ni Otako na nagsasabi, mag-ingat ka sa mga bilyong dolyar na yan. Ngunit si Yuri ay ganap na inosente. Ang gusto lang niyang malaman ay, paano ka naging sigurado na ang L6 ay ihihinto ang produksyon? Pagkarinig nito, nag-relax siya. Hindi iyon ang uri ng tanong na ikinababahala niya. Naalala niya ang huling pagkakataon na sinubukan niyang iwasan ang tanong na ito at nabigo. Kaya't ibinigay niya ang pamilyar niyang sagot. Maraming tao sa internet ang nagsasabing sumasabog daw ang mga telepono, kaya't tumaya lang ako based doon. Ngumiti si Yuri. Sinabi mo iyon ng napakagaan, parang may alam kang sikreto. Napilitan siyang ngumiti ng alanganin. Grabe, sana nga mayroon akong ganoong impormasyon. Samantala, sa loob-loob niya, galit na galit siya dahil matagal nang hindi nag-a-activate ang kakayahan niyang makita ang hinaharap. Medyo nalungkot si Yuri at sinabing magiging maganda sana kung alam na nila ang mga bagay bago pa mangyari. Sumang-ayon siya. Mukhang ginagamit pa rin ni Yuri ang lumang telepono niya. Gusto niyang palitan ito ng bagong modelo dahil inanunsyo ng Samsung ang isang promo para sa trade-in. Tinanong niya kung ano ang palagay niya. Sinabi niya, oo, magandang deal yan. Sa tingin ko, hindi naman siguro agad malulugi ang Samsung. Pagkatapos, nagsimula siyang magpaliwanag. Ang totoong negosyo ng Samsung ay nasa semiconductors. May monopolyo sila, kaya tataas ang presyo. Kaya, oo, dapat mong itago ang telepono mo at palitan ito ng bago kapag dumating na ang oras. Pero habang papalayo na siya, sinabi niya, pero hindi ako eksperto, ha? Sumagot si Yuri, hindi mahalaga kung eksperto ka o hindi. Ang mga eksperto nga ninyo madalas magkamali. Pero dahil sinabi mo yan, itatago ko na lang ang mga stocks ko sa Samsung. Sandali lang, may stocks siya sa Samsung. Agad siyang nagtanong, ilan ang meron ka? Walang pakundangang sagot ni Yuri, bumili ako ng 20 shares. Nagulat siya. Ang halaga nito ay 80 milyong peso, 2 bilyong won. Sakto sa sandaling iyon, nakasalubong nila ang isang matandang babae na tinawag si Yuri na, Apo. Sinabi ng matanda kay Shin Yuri, masaya akong makita kang sapat na ang edad para maghanap ng asawa. Nagulat si Yuri. Sandali lang. Ano po, kakabente ko pa lang. Hindi pa ako mag-aasawa. Pero ngumiti lang ang matanda at sinabi, sa edad ko, ang 20 ay tamang panahon para magpakasal at magkaanak. Samantala, si Mateo ay nananatiling tulala sa katotohanang mayroon siyang 80 milyong peso na stocks. Pagkatapos, binigyan ng matanda si Yuri ng kaunting pera. Kunin mo na, tulad ng dati.
Wala nang nagawa si Yuri kundi magpasalamat at itinago ito. Pagkaalis ng matanda, ipinaliwanag ni Yuri, siya ang kapitbahay ko mula pa noong bata ako. Lagi niya akong tinutulungan. Lumabas na ang matanda ay nagmamay-ari ng 3 unit sa kondominium na iyon at ilang iba pa sa lugar kung saan nakatira ang kanyang mga anak. Hindi lang siya isang ordinaryong matanda, napakayaman niya. Ang kwento ng matanda, 40 taon na ang nakalipas, bumili siya ng ilang bahay, tumaas ang presyo, kaya't nagbenta siya ng ilan, bumili ng bago, at inulit ang proseso. Ngayon, nakakuha siya ng 19,000% na kita sa loob ng 40 taon. Oo, inabot siya ng 4 na dekada, pero ngayon, komportable na ang buhay niya sa kanyang pagtanda. Ipinaliwanag ni Mateo, sa esensya, isa siyang IPO investor. Naglalagay siya ng pera sa mga kumpanya noong maliit pa lang ang mga ito, at kapag lumaki na sila, kumikita siya ng malaki. At sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng ideya. Nagtaka si Yuri. Ano iyon? Ngumiti lang siya. Sa wakas, alam ko na ang gagawin natin. At bigla siyang umalis. May plano pa sana silang magkape, pero tumakbo na siya. Kawawang babae. Plano pa naman niyang imbitahin siya sa loob para makita ang sala, kusina, at baka pati ang kwarto. Pero ngayon, Polem, henyo sa pananalapi. Tumayo lang siya roon, maganda gaya ng dati, at napabuntong hininga. Ang tarantadong ito, lagi na lang biglang nawawala. Samantala, literal na tumatakbo si Mateo sa lungsod. Nag-text siya kay Otako, i-check ang listahan. Pagkarating niya sa bahay, sumigaw siya, tumigil ka na sa paglalaro ng video game, gago. Alam ko na kung ano ang gagawin natin. Tinanong ni Otako, may premonition ka ba? Umiling si Mateo, wala. Doon niya ipinaliwanag ang teorya na katulad ng sa kondominium, ang ideya ay mag-target ng mga bagong kumpanya o mga kumpanyang dumadaan sa malaking restructuring at mag-invest sa kanila. Sa ganitong paraan, maaari nilang maabyutan ang mga ito bago pa tumaas ng husto ang halaga ng mga ito. Pero mas interesado si Otako sa isang partikular na detalye. Kaya, kwento mo pa ang tungkol sa muntik mo nang makapasok sa unit ng junior mo. Itinulak lang siya ni Mateo sa gilid. Mag-focus ka sa mahalagang bagay, gago. Ito ang Industrial Revolution. Parang kung paanong pinalitan ng kotse ang kabayo, tinanggal ng Airbnb ang mga hotel, at winasak ng Uber ang mga taxi. Kailangan nating hanapin ang mga bagong startup na nagsisimula pa lang at malapit ng magdulot ng revolusyon. Pagkatapos ng mahabang paliwanag, sa wakas ay sinabi ni Otako, sige, gets ko na. Ang problema ay ang ganitong uri ng investment ay sobrang hirap para sa kahit sino, maliban sa kanila. Dahil mayroon silang kakayahang makita ang hinaharap. Kailangan lang nilang tiyakin na mag-a-activate ang premonition ni Mateo habang sinusuri ang mga bagong startup. Ngunit ngayon ay bagong taon na. Dumating ang nanay niya at nagluto para sa kanila. Lahat ay emosyonal, masaya ng sobra. Walang gustong bumalik sa pagiging walang-wala. Makalipas ang ilang sandali, naghanda na siyang umalis. Tinanong niya kung nagustuhan ba nito ang bagong bahay. Sinabi nito sa kanya na, masaya siya. Paborito ito ng tatay mo, sabi niya. Ngumiti si Mateo. Niyakap siya ng ina at sinabing, huwag kang gagawa ng kalokohan, ha? Sumakay siya sa kotse, kumaway, at tapos na. Balik sa trabaho. Ang kwarto ay magulo pa rin, puno ng mga papel sa lahat ng sulok. Patuloy pa rin silang naghahanap ng mga investment. Ang tarantadong premonition na iyon, matagal nang hindi nagpapakita. Ang dalawang gago ay kunwaring nagtatrabaho, naghihintay lang na mag-activate ang vision of the future. Ang tanging investment na ginawa nila kamakailan ay ang mga ipinadala ng reyna ng opisina, si Kiara. Sa kabila ng kanyang talento at katalinuhan,
Mahirap paniwalaan na kapatid siya ng tarantadong si Paulo. Pinuno ni Mateo ng mga bagong kumpanya ang mesa, umaasang magpapakita ang premonition, pero wala pa rin. Maraming oras ang lumipas, nakatulog na si Paulo sa sofa habang naglalaro ng Nintendo Switch. Si Mateo naman ay hawak pa rin ang mga papel, nararamdaman ang kakaibang enerhiya sa kanyang mga palad. Bigla niyang hinampas ang mga papel, sinusubukang gisingin ang tarantadong si Paulo. Gising. Trabaho na. Hindi pwedeng nakaupo ka lang dyan nang walang ginagawa dahil lang hindi mo nakikita ang hinaharap. Sumigaw si Paulo pabalik. Ano ka ba, baliw? Ngumisi si Mateo. Biro lang. Ngayon, ikalat mo na lahat ng mga papel na ito sa sahig. Nagiging mas sensitibo ang pakiramdam niya, at kahit papaano, may pakinabang si Paulo sa bagay na ito. Kaya't ikinalat ni Paulo ang lahat ng papel sa sahig. Dumaan ang kamay ni Mateo sa mga papel. Ang ilan sa mga papel ay walang reaksyon. Agad niyang sinabi sa kaibigan, tanggalin mo na lahat ng walang kwentang papel na ibibigay ko sa'yo. Kung ang isang papel ay hindi nag-activate ng kanyang pakiramdam, itatapon nila ito. Isa itong labanan ng tibay. Pero ang tarantadong si Paulo, iniisip na ang tibay ay problema ni Mateo, hindi sa kanya, kaya't wala siyang pakialam. Makalipas ang ilang oras, sa wakas naramdaman ni Mateo ang isang bagay. Hinawakan niya ang isang papel, at nag-activate ito. Nang maramdaman niya ang enerhiya, itinapon niya ito sa gitna ng mesa. Ang natitira, pinunit lahat. Ang tambak ng papel ay patuloy na dama-dami, kasabay ng mga balot ng pagkain. Ang araw ay naging gabi, ang gabi ay naging umaga, at nanatili pa rin si Mateo roon, nakabaon sa dami ng papel. Samantala, ang tarantadong si Paulo ay abala pa rin sa pagpili ng karakter sa kanyang laro. Pagkalipas ng 10 araw, ang tambak ng papel ay lumiit ng malaki, pero marami pa rin. Sinabi ng kaibigan niya, pare, magpahinga ka naman. Hindi ka tumigil kahit saglit. Pero umiling si Mateo. Hindi, nasa momentum na ako. Tatapusin ko ito. Nagkibit balikat si Paulo. Sige, bahala ka. Pagkatapos, nag-cheer siya, level up na ako sa game. Samantala, nagsisimula ng magdilim ang paningin ni Mateo. Konti na lang. Kailangan ko lang magpursige ng kaunti pa. Bigla, siyang nakita ang sarili sa isang kalawakan, lumulutang sa ibabaw ng isang lawa. Sa harapan niya, lumitaw ang isang gintong unicorn. Sandali lang. Unicorn. Hindi ba iyon ang tawag sa mga startup na nagiging bilyong dolyar na kumpanya? Tumakbo ang nilalang sa harapan niya, tumalon, at iniwan ang isang mensahe, FAAI. Sandali lang. Hindi ba iyon ang esports platform para sa CS:GO? Ang nag-oorganisa ng mga tournament. Nag-i-invest ba sila sa esports? Pagkatapos, lumitaw ang iba pang pangalan, Halfpoint, M-Pizza, EDM Entertainment. Sandali lang. Lahat ng ito ay malapit nang sumabog ang halaga. Ito na. Sa wakas, natagpuan niya ang hinahanap niya. Kinabukasan, nagising siya sa kama. Gaano katagal akong natulog? Tanong niya. Sumagot si Paulo, mga 20 oras. Umupo si Mateo. Nakakita ako ng mga unicorn sa panaginip. Pero biglang dumilim ang ekspresyon niya. Pero hindi ko maalala ang mga detalye. Diyos ko, pinalo ni Paulo ang balikat niya. Huwag kang mag-alala. Sinulat ko ang mga pangalan na binabanggit mo habang natutulog ka. At least, iyon ang naisip niyang nangyari. Pero hey, mukhang may mga pangalan na silang maaaring simulan. Nag-i-invest sila sa mga pribadong kumpanya. Ang problema sa ganitong uri ng investment ay, hindi tulad ng stocks, ang mga pribadong investment ay nangangailangan ng negosasyon. Para itong, bibigyan kita ng isang tambak na pera, at kapag lumago ka, ibabalik mo sa akin ang mas malaking tambak ng pera. Okay, parang ganon.
Pero napansin agad ng bida natin na masyadong maraming oras ang kakailanganin para bumuo ng isang buong team para lang pamahalaan ang mga investment na ito. Kailangan nilang kumilos ng mabilis para matiyak na hindi nila mamimiss ang anumang oportunidad mula sa panaginip niya. Kailangan nila ng isang two-step strategy. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero ang alam ko ay si Miguel Castro, ang dating investor na na-bankrupt, ay handa ng kumilos. At kung siya ang maghahandle ng lahat, confident na ako. Gagawin ng tarantadong iyon ang lahat. Tinawag siya sa meeting na ito at sobrang kinakabahan, pero kalmado siya nang makita sa loob ng kwarto ang bida natin at ang reyna ng maikling palda, si Kiara. Mukhang gusto nilang gamitin ang reputasyon ng Golden Gate para magtayo ng tiwala bilang mga investor. Binanggit ni Kiara na ang paghawak sa bagay na ito ay magkakahalaga ng 1.8% ng kabuoang capital investment. Bukod pa rito, ang komisyon para sa isang investment na 20 bilyong peso ay aabot ng hindi bababa sa 360 milyong peso. Habang nakikinig si Miguel sa mga numerong ito, lubos siyang nagulat. Ang mga batang ito ay naglalaro sa isang level na ganap na naiiba. Nahihiya pa siya sa perang binanggit niya noong araw na iyon. Habang sinusubaybayan ang buong meeting, natatakot siya, iniisip na si Mateo ay talagang malayo ang mararating. Ang tanging problema para kay Mateo ay hindi na sila maaaring mag-invest sa pamamagitan ng OTA. Tama ba? Dahil ang kumpanyang iyon ay hindi maaaring malink sa kahit ano sa Pilipinas. Kung gusto nilang makakuha ng pansin bilang mga malalaking investor, makakatulong ito sa marketing, pero mas payapa ang buhay nila kapag walang nakakaalam kung sino ang kumikita ng lahat ng perang iyon. Bukod pa rito, mas mabuti ito para sa seguridad ng pamilya nila, halimbawa na lang ang nanay niya, si Elena. Nagkomento si Paulo na ang ganitong klase ng investment ay magiging napakahirap. Doon sinabi ng bida natin na iyon ang eksaktong dahilan kung bakit mayroon siyang isang tiyak na strategy, at sinabi kay Miguel na tumigil sa pagtayo sa pintuan at pumasok na. Namula si Miguel, nag-sorry, at pumasok. Pagkatapos, awkward siyang nagpakilala sa reyna ng maikling palda, na tumugon ng, "Nice to meet you," at ipinakilala ang sarili bilang Kiara. Inisip niya na isa siyang napaka-impressive na tao. Kasabay nito, sinimulan ni Mateo ang pagtalakay sa plano ng kumpanya at inanunsyo sa kanila na magtatayo sila ng isang investment subsidiary ng OTA. Siyempre, sila ang magpopondo ng lahat. Ang initial capital ay 2.8 bilyong peso, at si Miguel ang maghahandle nito. Kawawang lalaki, muntik nang atakihin sa puso. Halos bumagsak siya, at hindi pa naman siya ganoon katanda. Bukod pa rito, makakakuha siya ng 2% ng kita ng kumpanya bawat taon. Miguel ay nagulat, 2.8 bilyong peso para magtayo ng isang buong kumpanya, at ibinibigay nila ang lahat ng perang iyon sa mga kamay niya. Ang kumpiyansa na ipinakita niya noong hapunan ay dahil sa tingin niya, lahat ng ito ay parang posibilidad lamang. Pero ngayon, ito'y nagiging realidad sa harapan niya. Sa harapan niya ay isang henyo sa larangan ng pamumuhunan, si Mateo, na sa unang hakbang pa lang niya ay nakakuha na ng bilyon-bilyon. At naroon din si Paulo, na tila nandito rin sa kung anong dahilan. Ang isip ni Miguel ay naguguluhan. Akala niya pupunta lang siya rito para maging isang karaniwang empleyado, pero ngayon siya na ang magpapatakbo ng isang subsidiary company na may shares at kung ano-ano pa. Pinuri siya ng bida natin sa bawat desisyon na ginawa niya, pati na rin kung paano niya sinamantala ang sitwasyon ng L6. Wala na siyang pagpipilian para tumanggi, dahil ang bida natin ay naayos na ang lugar kung saan siya magtatrabaho. Mukhang lahat ng ito ay gawa ng reyna ng maikling palda, tama ba? Si Miguel ay ganap na nalilito at nahihiya, sinasabing hindi niya inaasahan na magiging mabilis ang mga pangyayari. Ngunit sinabi ni Mateo na tapos na,
wala nang atrasan. Magtatrabaho siya roon dahil siya ang tamang tao para sa trabahong ito. Si Paulo, gaya ng dati, ay gustong magbigay ng pangalan para sa subsidiary company. Agad na sinabi ng bida natin na kalimutan na niya ang pagbibigay ng pangalan na parang otako, tulad ng Royal Bloodline Company, o kung ano pa mang kahalintulad. Habang pinapanood ni Miguel ang bida natin, napagtanto niya na nakakabilib na nananatili pa rin siyang parehas na tao kahit matapos ang lahat ng nangyari. Tumayo si Miguel at sinabi na dahil ang kumpanya ay may layuning hawakan ang pera mula sa ibang kumpanya, dapat itong tawaging K, na nangangahulugang, keep, panatilihin. At ganoon nga, ang kumpanya ay tinawag na K Company. Nang magkomento si Kiara at Paulo na simple ngunit malakas ang dating ng pangalan, sumang-ayon ang bida natin. Si Miguel ang magiging CEO, dahil siya ang mangangasiwa sa buong K Company. Ang bida natin ay gumawa pa ng USB na naglalaman ng lahat ng detalye tungkol sa kumpanya at ibinigay ito sa kanilang dalawa. Sa isang sobrang marangyang hotel, ang reyna ng maikling palda, si Kiara, ay nalulunod sa tambak ng mga papel, habang ang dalawang tarantado ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin lang. Mukhang ito ang magiging opisina ng K Company, dahil malapit ito sa airport. Ang mga investor ay maaaring dumating at umalis ng mabilis. Mukhang makikipagkita sila ngayon sa isa sa mga abogado ng kumpanya. At base sa paraan ng kanyang paglakad, halatang isa siyang taong may kapangyarihan. Tumayo si Kiara para batiin siya, at lumapit ang babae. Mukhang mas simple siya kumpara sa iba. Ang pangalan niya ay Ella Cruz, 26 na taong gulang, at sumali siya sa legal team. Ang legal dito ay tungkol sa batas, katulad ng isang abogado. Sana naintindihan mo iyon. Ngumiti ang bida natin, sinasabing hindi niya inaasahan na babae ang abogado. At agad na tinanong ni Paulo kung naghahanap ba ang CEO ng babae. Binaliwala lang siya ng bida natin at binati si Ella. Si Paulo naman ay nagpakilala rin. Si Ella Cruz ay mukhang masayahin habang nagpapakilala, habang iniisip na inaasahan niyang ang pinuno ng bagong kumpanyang ito ay isang matandang lalaki, hindi isang batang lalaki. Aba, interesado ba siya sa CEO natin? Sa likod ng bida natin, si Paulo ay nakatitig ng matindi. Mukhang ang babaeng ito ay marunong magsalita ng 4 na wika, kaya't ginagawa siyang isang halimaw sa paghawak ng mga pandaigdigang pamumuhunan. Ang bida natin ay iniisip na may ilang tao talagang kahanga-hanga sa mundo, hindi katulad niya at ng kaibigan niya. Ipinaliwanag ni Kiara na sinabi na niya kay Ella ang lahat, at alam niyang walang sino man ang maaaring makaalam na nagtatrabaho siya para sa kanila habang nasa Golden Gate pa rin. Pagkatapos, tinanong ni Kiara kung paano balak ng bida natin na hawakan ang mga meeting. Magpapakita ba siya ng personal o mananatiling lihim? Sumagot siya na titignan niya ang bawat isa sa mata at aalamin kung sino ang sasali sa kumpanya. Tumango si Kiara at sinabing, "Perpekto." Pagkatapos, oras na para sa pamumuhunan. Ang bida natin ay muling nagsimula sa kanyang mga paliwanag tungkol sa pamumuhunan. Sa esensya, simple lang ito, kung bibili ka ng maraming kumpanya, mas marami kang kontrol pero mas mataas ang panganib. Kung bibili ka ng mas kaunti, mas mababa ang kontrol mo, kaya't mas mababa ang panganib, pero hindi mo maipapagana ang mga bagay ayon sa gusto mo. Parang ganito, ang bida natin ay nakaupo sa gilid ng mesa, mukhang medyo nalulula. Hindi siya sanay magsuot ng suit, at sa totoo lang, nakakatakot ang makipagkita sa lahat ng kumpanyang ito. Samantala, ang dalawang babae sa tabi niya ay kalmado lang, parang naglalakad lang sa parke. Doon niya napagpasyahang tingnan kung sino ang kanilang makikilala, at bigla siyang nagmukhang nagulat. Tinanong siya ni Kiara kung ayos lang siya, at sinabi niyang wala namang problema.
Sa pagkakataong iyon, dumating ang dalawang may-ari ng unang kumpanya, HBY Strong at Gerald Bacon. Grabe, ito na yata ang pinaka-Amerikanong pangalan na narinig ko. Gerald Bacon. Ang bida natin ay agad na naisip na ang mga matagumpay na kumpanya ay kailangang kayang buuin ang kanilang layunin sa isang maikling pangungusap. Kaya't naghanda siya para makita kung ano ang sasabihin ng mga baliw na ito. At sinabi ng lalaking may buhok na nakatayo na ang layunin ng Face It ay maging Netflix ng industriya ng mga adult content. Aba, at least maikli ang sinabi niya. Ipinaliwanag niya na ang kasalukuyang industriya ay nagkakahalaga ng $15 bilyong, pero inaasahang tataas ang market sa $100 bilyong, at sa panahong iyon, palalawakan nila ang kumpanya ng 10 beses. Ang mga lider ng industriya ngayon ay gumagamit pa rin ng mga lumang modelo ng negosyo, at gusto nilang baguhin ang lahat sa pamamagitan ng paglikha ng Netflix ng kasiyahan. Lahat sila ay nagsasalita sa Ingles, at ang dalawang tarantado ay ganap na naliligaw. Sandali lang, ngayon ko lang napansin, ang logo nila ay mukhang katulad ng simbolo ng Facebook, at ang Netflix ay na-censor bilang Matchflix. Sinabi ng mga lalaki na gusto nilang isama ang teknolohiya ng Netflix sa mundo ng mga adult content, gamit ang VR at kung ano-ano pa. Napakamakabago nito na pati ang screen ng presentation ay pixelated. Ayoko nang alamin kung ano ang nasa screen na iyon. Si Paulo ay tumingin lang sa mga larawan bago sinabing ang ideya ay napakahusay. Gayunpaman, ang reyna ng maikling palda, si Kiara, ay nagsabi na walang kwenta ito. Ang ganitong klaseng content ay libre, kaya bakit magbabayad ang mga tao? Pero agad na pinatahimik siya ni Paulo. Kung may nakakaintindi ng industriya na ito, ako iyon. Kasabay nito, sumuko na lang si Kiara. Sige, mag-i-invest tayo sa Face It. Mukhang interesado ang mga investor. Ang pangalawang kumpanya ay Pizza M, na gumagamit ng robot para gumawa ng pizza nang walang manggagawa. Napakasarap, mag-invest sa pagtatapos ng labor ng tao. Napakagandang kumpanya. Siguradong mag-invest na. Gawin itong sumabog sa mundo. Siyempre, sinabi ni Paulo na perpekto ang ideyang ito at dapat silang mag-invest. Si Kiara ay hindi gaanong kumbinsido, pero itinuro ni Paulo ang sarili niya at sinabing hindi niya naiintindihan ang pizza tulad ng pagkakaintindi niya. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita tungkol sa lasa, sinasabing dapat itong masarap dahil ang mga tao ay sanay na sa pag-order ng pizza, at ang lasa ang pamilyar sa kanila. Matapos ang mahabang diskusyon, nag-invest sila ng $7.5 milyong. Gabi na. Ang bida natin ay bumagsak sa kama, pagod na pagod. Tinanong niya si Paulo kung pagod na rin ba siya. Sumagot si Paulo, hindi. Ang meeting ang dali-dali lang. Nakaupo lang ako buong oras, kaya ang saya. Noon lang napagtanto ni Mateo na ang tarantadong iyon ay hindi gumamit ng kahit kaunting mental na enerhiya para sa meeting na iyon. Sa kasamaang palad para sa kanya, bukas ay kailangan niyang gumising para sa isa pang meeting. Naisip niyang matulog, pero bigla siyang tumayo at nagpa siya na maglakad-lakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang naglalakad, naisip niya ang tungkol sa isang babae, si Soa, na iniwan siya para sa isang hari ng Gucci. Nagtaka siya kung ang tagumpay na laging sinasabi ng babae ay pareho ba sa buhay na meron siya ngayon. Diyos ko, tamang-tama ang ganitong klaseng Sigma mindset. Habang palabas siya ng hotel, bigla niyang nakita si Ella Cruz. Nag-eehersisyo siya sa gabi. Diyos ko, napaka-focus niya. Pagkatapos ng mahabang araw ng meeting, nagjogging pa siya sa gabi. Humihingal si Ella, mukhang medyo masaya, at sinabi niyang katatapos lang niya mag-ehersisyo. Inalok niya si Mateo na uminom ng beer, at pumayag siya. At ganoon na lang, tila natapos na ang career ng CEO natin.
Sa bar ng hotel, tinanong ni Mateo kung ito ba ang unang beses ni Ella sa Pilipinas. Sumagot siya, hindi. Nakapunta na ako dito ng 3 beses dati, pero ito ang unang beses na may kinalaman sa trabaho. Nagpasalamat si Mateo sa kanya sa pagpunta, at sinabi niyang napakalaking tulong niya. At heto na naman, isa na namang tao ang nagbanggit tungkol sa pagsabog ng L6. Alam na ni Ella na ang OTA ay pag-aari ng isang kaibigan ni Kiara, at ang taong iyon ay kumita ng bilyon-bilyon, libo-libong bilyon, milyon-milyong bilyon. Hindi na niya tinanong kung si Mateo iyon, basta inasyom na siya iyon, sabay cheers gamit ang beer nila. Medyo nagulat ang bida natin. Hindi niya inaasahan na ang ginawa niya ay magkakaroon ng ganitong kalaking epekto, na pati mga tao mula sa ibang bansa ay pinag-uusapan ito. Mapagkumbaba niyang sinabi na swerte lang iyon. Pero masaya si Ella, sinabing, hindi maaaring swerte lang iyon. Napakatapang mo para makita ang potensyal sa mga pagsabog at mag-invest ng ganito. Habang iniisip niya ito, naalala niya si Paulo, na siyang nangulit sa kanya na mag-invest at naniwala sa kakayahan niya. Nakakatawa para kay Ella na iniisip ng mga tao na ang OTA ay isang Japanese company dahil ang pangalan nito ay tunog, Otako. Pagkatapos, naubos na ang inumin ni Ella. Sinabi niyang gusto sana niyang manatili ng mas matagal, pero may kailangan silang gawin kinabukasan. Balik sa hotel. Diyos ko, may eksena pa ng mabagal na elevator. Akala ko may mangyayari. Bakit kaya may ganitong eksena kung wala namang mangyayari? Sandali lang. Teka, huminto si Ella at bumalik. May gusto siyang itanong kay Mateo. Lumapit siya ng medyo malapit at tinanong, sino ang paborito mong aktor? Mukhang naguluhan si Mateo at pinindot na lang ang button para isara ang elevator. Ano ba ang inaasahan niyang? Sagot, hindi ko alam. Ang alam ko lang, kinabukasan na. Isa na namang meeting, at ngayon, may mga lalaki mula sa China na may bitbit na ideya. Ito ay sina Shimei at Yao Xing, na nagmumungkahi ng pamumuhunan sa industriya ng transportasyon sa China. Ayon sa kanila, sa ilang lugar, ang mga truck ay bumabalik ng walang laman pagkatapos mag-deliver, kaya nais nilang gumawa ng isang app na makakapag-compute ng perpektong ruta para matiyak na ang bawat truck ay bumalik ng may kargamento. Sa kanilang app, bababa ang gastos sa logistics ng 30%. Si Kiara ay tila may pagdududa sa kakayahan nilang mag-manage ng isang malaking negosyo. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na magpaliwanag, sinabing pati ang gobyerno ay interesado sa pagsuporta sa kanila, at nagsimula silang magtalo. Noon naramdaman ni Mateo na medyo nagiging tensyonado ang atmosphere sa silid. Pagkatapos, nagsalita si Ella Cruz, sinabi sa kanila na pinapansin nila at pinahahalagahan ang plano nila. Biglang sumaya ang mga lalaki. Akala nila walang sino man sa silid ang nakakapagsalita ng Chinese, kaya nahirapan sila sa kanilang pilit na Ingles. Nang magsimula si Ella na magsalita, napansin ni Mateo na bumuti ang mood ng lahat, dahil syempre, mas komportable silang magsalita sa kanilang sariling wika. Dahil dito, naging maayos ang negosasyon at natapos ang lahat. Gaya ng dati, ang bida natin ay nakaupo lang sa silid na parang engot, pawis na parang naligo, habang wala namang ginagawa. Si Kiara ay talagang kahanga-hanga. Kailangan niyang matuto mula sa reyna ng maikling palda. Makalipas ang ilang sandali, sa banquet hall ng hotel, ang pinakamagagandang pagkain lang ang nakahain sa mesa. Sinabi ng bida natin na sa wakas ay makakapagpahinga na sila, at tinanong si Kiara kung ano ang plano niya. Si Paulo ay mukhang may sasabihin, pero bigla siyang tinusok sa mukha gamit ang tinidor. Diyos ko, mag-ingat ka naman, bata. Pero ang pinaka-interesado sa pagtatanong ay si Ella Cruz, na gustong malaman kung may plano ba ang bida natin. Sinabi niya na wala. Pagkatapos, tinanong siya ni Ella, may problema